nakakalungkot dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Will you be attending the SONA VP? Of course not. No SONA for me kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe on this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then darating sa susunod si Hanilep. So actually, dito po kayo sa SONA, no? Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami and kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Reaksyon ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence. A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Tumawagin natin, uod yun na, kaya ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako niya, abot na gano'n sila sa witchcraft sa ilang haguan. Sa ilang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am? Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala po witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo ito. Unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake. At ngayon, nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo. At sinabi niya talaga, on record na, let's stick to our plan. So, klaro doon. Ang sunod doon, kung nakikita ninyo, ay yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit, ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko, no? Ng legitimacy yung ginawa nila, illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit.
At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Mating kami nung Sunday, yes, kahapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi 16 hours na total flight time. Hi! How are you? Yes. Okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ba? So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya. On that note, kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison, nandun siya sa regular detention unit. Marami ang nagdarasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan niya ngayon ay mabigyan siya ng independence. Sinabi niya na I did what I had to do for my country and I have no regrets sa mga ginawa namin, no? Na nandito kayo, nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basihan yung kaso kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Okay. Well, I know you've answered it already, but Tatay Digong, how is he? So si PRD, kanina, no, ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya, at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo, nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. Ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung ano siya, malaki at tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way. I just live. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na mabilis ang pagpayat niya sa kulungan. Oo, nabanggit ko din na yung sa kanya, sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang is, yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya. Siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung nakasanayan. Yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan niya, hindi yun meron dito para sa kapatid. One more last question from Sara.
Nabalitaan niyo po ba yung Unity Walk namin yung July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Pumayat ako. Nabanggit ko din kay Napaos nga ako. dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, dito sa Johnson. And alam din po niya sa 19. Sa 19, bukas ko, mag-update na sa kanya ko kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So, mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari. Activities. Okay. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Buhay pa kayo. Ma'am, mas maaga ang bisita nyo ngayon, ha? Mas maaga kayo nakalabas? Tomorrow, 2. Okay. So, matatapos siya ng mga 3, Pag Monday, 3:30. ano siya, 1:30 to 3. If we do not have peace and order, and if we cannot stop corruption, this government, maybe our country will never develop. Baski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pag bagulo pa tayo after me, or it worsens after me, at if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipino.